Nagsimula ang pelikula sa isang mapayapang umaga habang si Arthur ay bumangon at ginawa ang kanyang regular na gawain ng pagbubukas ng kanyang music player, pag-inom ng kape, at pagbabasa ng pahayagan. Umalis siya sa bangka at naghanda ng gadget kung sakali. Ang kanyang bagong buhay ng paglilibang at pagpapahinga ay naging inspirasyon pa nga sa kanya na sumakay ng motorsiklo, at kasama nito, pumasok siya sa isang restaurant at naglakad patungo sa paborito niyang kainan. Gayunpaman, ilang sandali lang ay nakaharap siya ng isang ginang na nagsasabing sinusubaybayan niya siya. Nais ng kanyang amo na patayin niya ang tatlong individual, na malamang ay lahat ay mga aksidente, kundi ay sisirain niya ang kanyang bagong buhay. Agad niyang inilabas ang kanyang phone at nagpakuha ng litrato bago hinampas ang babae. Isang pakikibaka ang sumiklab nang dumating ang iba pang mga sumasalakay, at binugbog niya sila. Mayroon lang silang maliit na pagkakataon, at pagkatapos itumba ang hindi bababa sa 6 sa mga lalaki, siya ay tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa isang pader. Ang babae at ang natitirang mga lalaki ay pumasok sa cable car sa ilalim nila, ngunit wala siya roon. Mukhang nasa ibabaw siya nito, ngunit napansin din niya ang isang paraglider na papalapit sa kanya. Pagkatapos ay pinaputokan siya ng ginang na umakyat sa itaas, kung saan siya lumundag at bumagsak sa glider. Nang gabing iyon, bumalik siya at nakitang ginagalugad nila ang kanyang bangka. Kinuha niya ang kanyang telepono at ginamit ito upang pasabugin ang bangka. Pumunta siya sa isang storage container at itinaas ang isang floorboard para ilabas ang nakatago niyang isang laptop. Hinanap niya ang mukha ng babae at tinignan ang kanyang maliit na arsenal. Sinira niya ang kanyang lumang pasaporte dahil oras na para ipagpatuloy ang trabaho. Sa Timog Thailand, sumakay siya ng bangka patungo sa baybayin. Doon ay nakipagkita siya sa isang dating kaibigan na nagngangalang May. Inilarawan niya ang problema at sinabi niyang wala ang kanyang amo at walang nakatira sa tabi ng kanyang bahay. Ito ay isang maganda ngunit maliit na bahay at medyo tropikal. Binuksan niya ang isa pang compartment sa floorboard upang kunin ang mga nakatago niyang pasaporte, baril at iba pa. Nang sumapit ang gabi, gumastos siya ng $10,000 para makakuha ng impormasyong nag-uugnay sa babae mula kanina sa isang lalaking tinatawag na Raya Crane. Kinaumagahan, isang babaeng tinatawag na Gina ang nagtanong kay May kung mayroon siyang first aid kit na maaari niyang hiramin. Napansin ni May ang ilang mga pantal kay Gina na umalis. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang bangka ni Gina at naniniwala siyang nasa panganib siya, kaya mabilis siyang nakipag-ugnayan kay Arthur. Tumingin siya sa malayo na sinasabing marami siyang kinakaharap na mga problema hanggang sa ipaalala ni May sa kanya na tinulungan niya siya minsan at dapat niya itong gawin muli para sa babaeng ito. Siya ay agad na tumugon at pinatay ang motor ng bangka bago lumapit upang hindi siya matuklasan ng kaaway. Mabilis niyang inutusan ang lalaki na huminto, ngunit hindi siya nakinig at madali siyang hinarap ni Arthur na aksidenteng napatay ang lalaki sa proseso. Ibinalik niya si Gina kay May at bumaba, kung saan natuklasan niya ang isang baril at isang larawan ng kanyang sarili. Dinala niya ang bangka sa malayo at binuhusan ito ng gasolina bago nagpaputok ng flare mula sa malayo na sumunog sa bangka at hindi nag-iwan ng bakas. Agad siyang bumalik at tinanong si Gina kung sino siya. Matapos bumunot ng baril, inamin niyang pinilit siya ni Crane na lumapit kay Arthur at kumilos na parang nasa panganib siya. Pagkatapos ay inutusan siyang tumawag sa isang numero kapag nakausap niya na ito. Dumating ang isang magandang umaga at pinagmasdan ni Gina si Arthur na naglalakad sa dalampasigan. Isinuot niya ang kanyang gamit at lumangoy para lamang malaman na si Gina ay nagpapatakbo ng isang shelter para sa mga maliliit na bata na naging biktima ng nakakakilabot na kalupitan. Lumalabas na pinagbantaan ni Crane ang kanyang mga shelter at ang mga bata, ngunit napansin ni Arthur ang isang bangka mula sa malayo at kumilos siya upang mag-imbestiga at natuklasan na nag-iimbestiga rin sila. Agad siyang lumabas at lumakad sa tabi ni Gina. Pinamahalaan niya ang koponan ni Crane na naniwala na ang kanilang diskarte ay matagumpay at ang dalawa ay dumalo sa isang lokal na kasal. Sa gabi, nagsindi ng apoy si Arthur at nilapitan siya ni Gina. Pinasalamatan siya sa lahat ng nagawa niya para sa kanya at humingi ng tawad sa paglalagay sa kanya sa gulo na ito. Ang kanyang mga ampon ang pinakamahalagang bagay sa kanya at ipinaalam sa kanya ni Arthur na siya rin ay isang ulila na ipinagbili sa isang mobster at naging isang sundalo at naroroon din si Crane. Tumakas pala si Arthur, ngunit hindi tumakas si Crane. Walang magawa si Gina kundi maawa kay Arthur at niyakap siya. Kinabukasan, sinugod ng mga tauhan ni Crane at ng lokal na pulis ang dalampasigan at sinunggaban si Gina. Nakipaglaban si Arthur, ngunit sa wakas ay nahuli nila siya at tinutukan ng baril bago binigyan ng telepono. Dinala siya sa Bangkok at sa isang bahay. Pag-upo niya,
isang bomba ang nag-trigger at sa wakas ay nagpakita si Crane. Nagsimula na si Arthur sa negosyo, sinabihan niya si Crane na bibigyan lang niya siya ng isang pagkakataon na lumayo. Tumawa si Crane at inihagis sa kanya ang isang file na may 3 target. Ang unang target ay si Krill, isang mass killer at kilalang nagbebenta ng armas, ngunit nakakulong na siya ngayon na nagpoprotekta sa kanya mula sa kanyang mga kalaban. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isang bagay na lulunukin lamang pagkatapos makumpirma ang pagpatay upang mahanap at mailigtas siya ng kanyang mga lalaki. Dinala si Gina sa isang high-end na bangka habang ginagawa ni Arthur ang karaniwang ginagawa niya bago ang pagpatay. Sinuri niya ang lahat, mula sa taas ng mga pader hanggang sa mga pating sa karagatan. Dumaan siya sa mga wanted na poster at nakahanap ng kamukha niya. Naghanda siya ng ilang gamit para sa assignment at bumalik sa kanyang tirahan kung saan nagsimula siyang gumawa ng iba't ibang bagay. Itinago niya ang tracker at kinalculate ang taas ng pader. Ginaya niya ang mga tato ng wanted na lalaki at naghanda ng peking pasaporte. Sinadya niyang abalahin ang mga pulis habang naglalakad sa kalye, ngunit nang makilala siya, hinuli nila siya. Agad siyang dinala sa kulungan at naghihintay sa labas ang mga tauhan ni Crane. Dumating na ngayon ang yugto kung saan sinuri ng gwardya kung okay ba ang kanyang mga gamit na dalhin sa loob. Ang taong tumingin nito ay pinahintulutan siya at siya ay pumasok sa bilangguan. Napansin tuloy ni Arthur si Krill at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ayon sa isa sa iba pang mga bilanggo, napakaraming tao ang pinatay ni Krill at maraming mga convict ang gustong patayin siya mula nang patayin niya ang kanilang pamilya, ngunit ginagawang imposible ng mga bantay sa paligid niya. Nakahanap si Arthur ng isang lalaking nagtatago ng kutsilyo at agad itong inagaw sa kanya. Nang maglaon sa araw na iyon, napansin ni Arthur ang isang lalaki na nagmamadali patungo kay Krill na may hawak na kutsilyo. Pagkatapos ay ibinato niya ang kanyang kutsilyo, iniligtas ang general. Agad na bumangon si Krill para lang mapagtanto na iniligtas ni Arthur ang kanyang buhay at nagpahayag siya ng pasasalamat at inanyayahan siya sa isang hapunan, ngunit tumanggi si Arthur na nagsasabi na hindi siya nasisiyahan sa ibang mga tao sa paligid niya. Hiniling ni Krill sa kanyang mga alapores na umalis at sa pagsapit ng gabi, sinamahan ng mga tiwaling gwardya si Arthur sa marangyang silid ng kulungan. Tinanggap siya ni Krill sa loob, ipinaliwanag na ang lalaking pinatay niya ngayon ay nagtatrabaho sa kanya noon ngunit galit na galit dahil pinatay ni Krill ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay ipinahayag ni Krill na kapag siya ay nakalabas mula sa bilangguan, siya ay pupunta sa Africa. Hindi nagtagal, hinawakan ni Arthur ang kanyang target sa isang chokehold at tinakpan siya ng tuwalya upang mawalan ng malay. Mabilis siyang naghanda ng lason at pinilit ang lalaki na lunukin ito. Ang kanyang mga gwardya ay pumasok upang makita kung okay ang lahat at sinabi ni Arthur sa kanila na siya ay nagme-meditate. Gayunpaman, ang mga gwardya ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyari at si Arthur ay pumunta sa likurang pader at inilagay ang ilan sa kanyang bubblegum sa pader. Nilunok niya ang tracker, nilagyan ng shark repellent ang sarili niya at pinasabog ang pader sa likod niya. Binaril siya ng mga gwardya habang tumatalon siya sa gilid ng isla patungo sa karagatan. Pagkatapos ay kinuha ng mga tauhan ni Crane ang lokasyon at pinasakay si Arthur sa kanilang bangka. Humiling siya ng agarang tawag kay Gina na inayos ni Crane. Tinanong ni Arthur kung ayos lang ba siya at ibinunyag niya na binigyan siya ni Crane ng 36 na oras para makuha ang susunod na target na si Adrian Cook. Pagkatapos ay napansin ni Crane ang relo ng ama ni Arthur kay Gina at nakahinga siya ng maluwag na sa wakas ay natuklasan niya ang isang kahinaan. Nakaupo si Adrian sa ika-58 palapag ng isang skyscraper sa Sydney. Isa siyang mining billionaire na napapalibutan ng maraming alapores sa kanyang panig. Marami siyang paranoia, ngunit marami rin siyang ego, gaya ng nakikita sa kanyang pool. Ang lahat ng kanyang mga pader ay tunay na bomb-proof, hindi pa babanggitin ang retina scanner at facial recognition system sa gusali na mahirap ihak. Ang fortification sa kalangitan ay walang duda na talagang kahindig-hindig. Gumawa si Arthur ng isang diskarte sa pamamagitan ng pagpapanggap na bibili ng unit sa gusali at ginulo ang babae upang magkaroon ng sapat na oras upang kumuha ng larawan ng susi. Nagsimula siyang magsaliksik sa mga layout ng palapag at gumawa ng maliit na handmade explosive na nilagyan ng tornilyo. Ang paputok ay ganap na nabasag ang salamin. Nagsuot si Arthur ng mechanic's outfit at pumunta sa palapag sa ilalim ni Adrian para alisin ang bintana. Sinimulan niyang umakyat sa gilid ng gusali, sa bawat hakbang. Sa kalaunan ay pumunta siya sa pool at gumamit ng suction device para sumabit sa ika-58 palapag. Siya ay dumaos-dos sa pool, eksaktong pumwesto sa gitna upang simulan ng pag-screw at pagpasok ng kanyang gawang pampasabog.
Tinurukan niya ang device at napansin siya ni Adrian, ngunit huli na ang lahat. Bumaba si Arthur sa pinanggalingan niyang antas at nabasag ang pool na ikinamatay ni Adrian. Umalis si Arthur at si Crane ay namangha nang malaman ang kanyang pagkamatay mula sa balita. Inihanda ng kanyang gun ang camera para sa isa pang pakikipag-usap kay Gina, ngunit itinuro niya ito sa bangka sa likod niya at sinagot ni Arthur ang tawag. Ipinaalam niya sa kanya na ang relo ay huminto sa paggana at natuklasan ni Arthur ang numero sa likod ng bangka, dahilan upang maunawaan ng gun kung ano ang nangyari at sinaktan siya. Agad na tinawagan ni Arthur ang opisina ng Harbor Master at nalaman ang posisyon ng bangka. Sumakay siya ng helicopter at napansin niyang nawawala ang bangka, kaya lumipad siya sa karagatan para hanapin ito. Pagkatapos ay pinili niyang tumalon mula sa helicopter patungo sa karagatan. Palihim siyang pumasok sa bangka at nagsimulang patayin ang mga lalaki. Itinumban niya ang isa pa habang papalapit siya kay Gina na nakagawa ng triple kill gamit ang kanyang naka-silence na handgun. Bumaba siya sa hagdanan at nakipaglaban sa marami pang alapores. Ginamit niya ng mabuti ang kanyang paligid ngunit naubusan ng bala. Napansin niya si Gina ngunit pagkatapos ay pinaputukan siya mula sa lahat ng panig. Gumawa siya ng isang nakakabaliw na paggalaw na binasag ang ilang malalaking ulo, ngunit ang kanyang susunod na pagkilos ay mas mahusay. At sa kalaunan ay napahinto siya at dinala kay Crane. Inutusan siya ni Crane na patayin ang pangatlong target at habang lumalayo siya, ipinagpatuloy ni Arthur ang kanyang pag-atake, niligpit ang higit pang mga guns habang tumatalon siya sa tubig, nakarating sa kanyang nakatagong diver's mask sa ilalim ng tubig at lumangoy palayo. Naglakbay si Arthur sa mga kalye ng Bulgaria na nagpaplanong patayin ang kanyang ikatlong biktima, si Max Adams, isang Amerikanong mangangalakal ng armas. Nakagawa si Max ng isang hindi nababasag na defense system sa kanyang kuta. Pinapanatili din niya ang mga world-class na submarine sa complex. Nagsaliksik si Arthur at natuklasan na kontrolado na ngayon ni Crane ang karamihan sa merkado ng armas sa mundo kasunod ng pagkamatay ni Krill at Adrian. Gusto niyang ganap na maalis ang kompetisyon, kaya nagmadali si Arthur sa isang ospital at umakyat sa rooftop gamit ang kanyang sniper rifle. Sinadya niyang barilin ng isang lalaki sa binti na nagudyok sa ospital na mag-deploy ng helicopter. Gayunpaman, nagtago si Arthur sa loob nito at tumakas nang bumaba ito. Sa loob ng pasilidad, sinira niya ang lahat ng mga security camera at sinimulang iligpit ang mga bantay. Pumasok siya sa loob ng control room at pinatumba ang mga lalaki doon. Nang marating niya ang mga lagusan, napansin niya ang isang elevator na paparating sa escape room at pinasabog ito, ngunit nakarating pa rin si Max sa kanyang silid. Iniskan niya ang kanyang mga mata at pumasok, para lang malaman na naghihintay sa kanya si Arthur sa loob. Sinabi niya na gusto lang niyang makipag-usap at alam ni Max na ipinadala siya ni Crane para tapusin ang lahat ng bigating arms dealer. Nag-alok si Arthur ng panukala para manatiling buhay si Max at malugod niyang tinanggap. Sabay silang lumabas ng kwarto at tinalakay ni Max ang moralidad sa kanyang negosyo at kung paano niya palaging tinutulungan ang underdog na lumalaban sa labanan. Agad na lumipat si Arthur sa negosyo na nagbabalak na gamitin ang parehong submarine bilang pain pati na rin ang pagkamatay ni Max. Nagustuhan ni Max ang ideya at agad na pinasimulan ang kanyang kamatayan, ibinigay sa kanya ni Arthur ang breathing tank sa ilalim ng tubig at natanggap ni Crane ang balita na si Max ay namatay na, ngunit ang totoo siya ay buhay at maayos pa. Pagkatapos ay tinawagan ni Arthur si Crane na nag-aalok na palayain si Gina kung mapatunayan ng kanyang mga tauhan ang pagpatay at sakupin ng mga submarine. Bumalik si Arthur sa pasilidad at nagsimulang maglagay ng ilang delikadong bitag. Alam niyang papunta na ang mga alapores ni Crane at balak niyang iligpit silang lahat. Ang mga alapores sa kalaunan ay dumating sa pinangyarihan at nagkalat. Nasaksihan ito ni Crane at lumabas si Arthur mula sa kung saan upang magsimulang magtrabaho. Ang kanyang bitag ay pinatay ang karamihan sa kanyang mga kalaban at gumagamit siya ng higit pang mga bitag. Gumagamit siya ng mga granada, armas, at lahat ng bagay na maaari niyang makuha. Siya ay patuloy na pumapatay at naghagis ng granada sa pinuno ng mga alapores na ikinairita ni Crane. Mabilis na tumalon si Arthur sa kanyang underwater device at lumapit kay Crane, ngunit nakuha ni Crane si Gina at ginamit siya bilang pain. Pagkatapos ay sinubaybayan niya ang lahat ng mga kamera upang makita kung nasaan si Arthur. Pagkatapos ay bumangon si Arthur mula sa tubig, tinapos ang mga alapores ni Crane na nasa deck ng bangka nang walang kahirap-hirap. Inihagis niya ang isa sa kanyang mga kutsilyo sa kamera at nagsimulang kabahan si Crane. Nagpatuloy si Arthur, pinatay ang lahat ng mga alapores sa kanyang landas habang patungo siya kay Gina. Sinubukan ni Gina na tumakas ngunit sa halip ay binaril sa tiyan.
Kinidnap siya ni Crane at nakipaglaban si Arthur sa marami pang lalaki. Pagkatapos ay ginamit niya ang isa bilang isang panangga upang patayin ang lahat ng mga Alapores sa paligid niya. Nagpatuloy ang labanan at isa sa mga tulisan ang napatay gamit ang isang granada. Pina-trigger ni Crane ang self-destruct mode ng bangka. Sa kaunting oras na natitira, natuklasan ni Arthur si Gina sa control room. Nakita niya ang device, itinulak si Gina sa isang escape pod at inalis ang pod. Gusto ni Crane na patayin ang nakakainis, ngunit ang kamalayan ng pakikipaglaban ni Arthur ay masyadong advance para magkaroon sila ng pagkakataon. Siya at si Crane ay nagpaputok sa isa't isa at nang maubos ang kanilang mga bala, lumipat sila sa hand-to-hand combat. Madaling nanalo si Arthur sa laban at sinabi ni Crane na lahat ito ay dahil iniwan niya siya noong mga bata pa sila. Nagpatuloy ang laban at tinamaan si Arthur. Hinagisan siya ni Crane ng kadena, ngunit inagaw ito ni Arthur at ginamit para itali siya sa bangka. Ang kanyang kapalaran ay nalalapit na, ngunit sa natitirang ilang segundo, tumakbo siya sa loob ng bangka kung saan sinisigaw ni Crane ang kanyang pangalan habang sumasabog ang bangka. Umiiyak si Gina habang pinagmamasdan ang pagkawasak. Isang rescue boat ang papalapit at ang mga emergency team ay mabilis na ipinadala sa lugar kung saan nasaksihan ni Max na dinadala si Gina. Pagkatapos ay sinabihan siya na walang mga nakaligtas at ipinaalam ni Max sa kanyang mga Alapores na kahit ang mga alamat ay nagtatapos. Bumalik si Gina sa Cambodia kung saan pinamamahalaan niya ang pasilidad ng mga bata. Sumulat siya kay May para pasalamatan siya sa lahat ng nagawa niya, ngunit nasasaktan pa rin siya sa pagkamatay ni Arthur. Habang nakikipag-usap siya sa mga kabataan at ginagawa ang kanyang trabaho, napatigil siya at hindi makapaniwala nang makita niya si Arthur na nakatayo sa kanyang harapan. Pareho silang ngumiti sa isa't isa at ang eksena ay lumipat kay Max habang tinitingnan ang surveillance footage ng pagguho ng bangka. Natuklasan niya ang isang lihim na silid na ginamit ni Arthur. Siya ay napahalakhak sa tuwa sa kanyang sariling katalinuhan at ang pelikula ay nagtatapos dito. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.